Magandang umaga po sa lahat. Yan, sige po, yung mga nakatayo, upo na po tayo. At yung mga bata, siyempre doon po sila sa lugar ng mga bata. Batang isip sa loob. Yan, good morning po. Batiin po natin yung mga kapatid natin. Good morning! Hallelujah, yan. Salamat sa Diyos. O kahit pa paano, may katabi na kayo. Nung linggo, wala talaga tayong katabi. Iyo ba? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin na. So sa August 15 po, ay magse-celebrate ng kanilang kaarawan. Si Joel, asawa po ito ng ating kapatid na si Connie. Sa 16 si Jo, sa 16 din si Kuya Willie. Si Kuya Willie po, asawa ni Nanay Emma. Ayan. So panalangin po natin yung mga may birthday at saka yung meron pong mga kahilingan ng panalangin din doon sa mga merong sakit karamdaman. Sige po, nanyayahan ko po ang lahat na tumungo at panalangin. Panginoon, maraming salamat sa umaga na to, O Diyos, sa iyong kabutihan, kadakilaan. Tunay nga, O God, na nakababati ng lahat ng bagay, nakauunawa ng lahat ng bagay, Panginoon. Napakabait mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyong mga ginagawa sa aming mga buhay, kami po'y nagpapasalamat sa iyo at tinataas namin sa iyo, God, ang mga tao na to na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Si Joel, si Jo, si Kuya Willie, nasaan man sila ngayon, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanila, O Diyos, ng iyong kapahayagan. Salamat sa panibagong taon na idaragdag mo po sa kanila. Mahabang buhay, magandang kalusugan ang dalangin namin sa mga tao na ito, Panginoon. Ganon din, Lord God, si Ate Esther na namamanas ngayon, O Diyos. Lord, sa iyo namin siya pinagkakatiwala. Alam namin na mas alam mo kung anong nararapat kay Ate Esther sa kabila ng mga gamutan, O Diyos, na kanyang napagdadaanan. Ang tiwala namin ay sa iyo. At alam namin, Panginoon, na sa maayos at mabuting kamay po si Ate Esther sa aming pananalangin para sa kanya, O Diyos. Kaya Lord, dalangin pa rin namin, O Diyos, ang buhay para sa kanya at kagalingan. Ganon din, Panginoon, si Kimberly, mawala na po yung dugo sa ihi niya, mawala na yung mga pain na nararamdaman niya. Patuloy kang maghimala sa buhay ng mga tao na to, O God. Maging si Crisanta Mores na nadulas at ngayon po ay nasa ospital. Lord, kung ano man yung nangyari sa ulo niya na dumugo, ikaw ang higit na nakakaalam. We are praying, Panginoon, na out of danger na po siya. In Jesus' name. Ganon din sila Tatay Inyong and Nanay Ilyang. Patuloy na kalakasan po ang dinadalangin po namin sa kanila, O Diyos. Maranasan nila yung pag-ibig mo, yung yakap mo, Panginoon. Huwag mo pong pababayaan ka sila Tatay Inyong at si Nanay Ilyang. At sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon, patuloy namin sinusuko sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan sa kabila ng mga pinagdadaanan sa mga buhay-buhay na ito sa mundo, O Diyos. Tunay nga, Lord God, ikaw pa rin ang itataas at ipagmamalaki po namin, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na sa umaga na ito, Panginoon, patuloy ka namin masamba ng buo. Patuloy ka namin mapapurihan ng buo, O Diyos. At patuloy ka namin mabigyan ng kaluguran ng buong-buo, Panginoong Hesus, na sa iyo ang aming kaisipan, sa iyo ang aming puso, at banal na Espiritu, maraming salamat. Patuloy na ikaw po ang maghari at mangusap sa bawat salita na aaralin po namin ngayon, O God. Sa iyo po namin pinasasakop ang gawain, simula pa kanina hanggang mamaya, dahil kami po ay nasa state ng prayer and fasting, Panginoon. Kaya ngayon pala, ano man yung mga itutulog namin sa iyo in prayer, Lord, kami po ay tagumpay na. Salamat po ng marami. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Tapos na po tayo sa Sola Gracia. Tama? Or Grace alone. So ngayon po ay panibagong sola. We only have 2 solas left. So Sola Fide na po tayo. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga na to. At ang ibig sabihin po ng Sola Fide ay faith alone. Amen. Or pananampalataya. Lamang.
Tingnan po natin, ano po ba ang kahulugan ng pananampalataya? Hindi na po tayo lalayo. Dahil nasa Biblia po ang kahulugan ng pananampalataya. Basahin po natin sa Hebrews 11, verse 1. Hebrews 11, verse 1. Sabi po rito, ng kahulugan ng pananampalataya, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Amen. So ito po yung kahulugan ng pananampalataya. Panginoon, patuloy kang mag-usap at manguna sa bawat salita na aaralin po namin ngayon. At hayaan mo, banal na Espiritu, maintindihan po namin ang lahat na nais mong ipahayag sa amin sa umaga na to. In Jesus' name, Amen. So sabi po rito ng kahulugan ng pananampalataya, ito po yung mga bagay na inaasahan natin pero hindi natin nakikita. Katulad po ng ating Diyos, hindi po natin siya nakikita, pero tayo po ay nananampalataya sa Kanya. That there is God, that God is exist. Tama po ba? Bagaman hindi natin siya nakikita, yun po yung pananampalataya na sinasabi. So, sa simpleng halimbawa, gagamitin po natin ang halimbawa sa mga bata, pangakuan po ang mga bata, hindi pa man, wala pa man yan sa kanila. Halimbawa, bukas, bibigyan kita ng chocolate. Wala pa yung chocolate, masaya na sila. Amen. Bakit? Nananampalataya sila, naniniwala sila, at buo yung alam mo yun, yung buo yung tiwala nila na gagawin mo to. Hindi na yan magtatanong, saan ko walang pera? Totoo ba yan sinasabi mo? Bibigyan mo ba talaga ako? Wala nang ganon-ganon, di po ba? So, ganon po ang ibig sabihin na pananampalataya. No? Dahil ang pag-aaralan po natin ngayon ay sola fide or faith alone. Pero bago yan, tignan po natin yung sinasabi sa atin na bakit tayo na-justify. Bakit merong tinatawag na justification by faith. Ayan. So, aaralin po natin ngayon, ano po yung tinatawag natin justification by faith. At ang main verse po talaga natin ay nasa Galatians chapter 2, verses 15 to 21. Yung kanina po, pinakita ko lang sa inyo yung kahulugan ng pananampalataya. Ito po yung ating main verse. Nasa Galatians chapter 2, verses 15 hanggang 21. Handa na po ba tayong basahin yung ating pong Biblia? Amen? Sige po, basahin natin. Sa aking pong version ay New Living Translation. You and I are Jews by birth, not sinners like the Gentiles. Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law. And we have believed in Christ Jesus so that we might be made right with God because of our faith in Christ, not because we have obeyed the law. Inulit-ulit. For no one will ever be made right with God by obeying the law. Actually, kahit nga yung batas, napaka-imperfect pa rin po natin para sundin eh. Tama po ba? Kaya nga kahit nasabihin mo na yung salvation po natin, wala doon sa pagsunod sa mga batas. Verse 17, but suppose we seek to be made right with God through faith in Christ, through faith in Christ, and then we are found guilty because we have abandoned the law. Would that mean Christ has led us into sin? Absolutely not. Rather, I am a sinner. If I rebuild the old system of law, I already tore down. For when I tried to keep the law, it condemned me. So I died to the law. I stopped trying to meet all its requirements so that I might live for God. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Verse 21, I do not treat the grace of God as meaningless. For if keeping the law could make us right with God, then there was no need for Christ to die. Amen. Salamat Panginoon muli sa pagkabasa po ng iyong salita sa umaga na to. Pag-aralan po natin yung sinabi ko kanina,
justification by faith. Dito po sa ating pong main verse. So ano bang ibig sabihin ng justification by faith? Tingnan po natin dito sa Sola Fide natin pong pinag-aaralan. Sabi po, ang justification by faith or justification. Justification is the gracious act of God by which He declares a sinner righteous solely through faith in Jesus Christ. Ito po yung kahulugan ng justification. Again, justification is the gracious act of God by which He declares a sinner righteous solely through faith in Jesus Christ. Amen. Paano tayo naging matuwid? Dahil po ba sa ating sarili? Hindi po. Amen? Sinasabi rito na tayo po ay naging matuwid o na-justified po tayo dahil saan? Sa biyaya ng Diyos. Gracious act of God. It is an act of God, not our act. Hindi po sa gawa natin na dinideklara niya itong justification na tayong mga makasalanan ay matuwid dahil kay Kristo. Amen. So, to justify, para sa simpleng mauunawaan po natin, to justify is to make one righteous. Para masabing justified tayo, no? Palalabasin, no? O gagawin tayong matuwid. Tanungin mo yung sarili mo, ikaw ba ay matuwid? Alam na natin ang sagot, tama? Hindi po tayo matuwid. Pero, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil kay Kristo. Yung justification, yung to justify you, ganito, ang ganda po nito eh. Para ma-justify tayo o yung ginawang justification ng Panginoong Yesus sa atin, yung gawin kang matuwid. Gawin ka at ako na matuwid sa harapan ng Diyos. Sino mo, ang tingin sa iyo ng Diyos, ang tingin sa akin ng Diyos, ay isa ng, ano po, matuwid. Pero di ba sa totoo, hindi naman imposible para sa atin ang maging matuwid. Pero bakit matuwid na ang tingin sa atin ng Diyos? Dahil ginastify na tayo ni Jesus Christ. Naunawaan po natin gaano kaganda ang ginawa ng Panginoong Yesus sa atin na ikaw at ako ay magbukang matuwid, tingin sa atin ng Diyos ay matuwid dahil kay Jesus Christ. Again, hindi dahil sa atin. Hindi dahil mabait ka. Hindi dahil maayos ka. Hindi dahil palatulong ka. Hindi dahil palabigay ka. Wala po yun. Maganda yun, pero hindi yun yung dahilan kung bakit tayo matuwid sa harapan ng ating Diyos. Kaya nga sinasabi doon sa verse natin, sa Galatians chapter 2 na binasa po natin, ang Diyos lang ang may kayang gawin na tayo po ay Kanyang linisin. Amen. Sino lang makapagbibigay ng kalinisan sa atin? Yung talagang walang kasalanan, walang bahid. Malinis na malinis. Alam niyo po yung sinasabing tetelestai? Paid in full. Kung may utang ka, bayad ka na. Kasi binayaran na ng buo, walang tinira. Si Jesus Christ and only God can do that. Amen. Diyos lang yung makagagawa po nun. Yung pagiging malinis po natin, yung pagiging matuwid po natin sa harapan ng Diyos, ang makagagawa lang po niyan ay ang ating Panginoong Jesus. No? Why? Itong ginawa niya na to is a gift. Kung aanuin po natin, kaugnay ng pinag-aralan natin ng nakaraang linggo, Sola Gracia, our main verses, Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. It is by grace, for by grace you have been saved. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kaya tayo ngayon mayroong kaligtasan. Dapat masayang-masaya po tayo at lagi tayong nagpapasalamat, umaapaw ang puso natin sa kagalakan dahil sa ginawa ng Diyos
sa atin. Amen! Hindi yung pag may problema, nawawala. Parang walang ginawa ang Diyos sa buhay po natin. Amen? No? Regalo po ito ng Diyos. Yung salvation, regalo ng Diyos. Wala po tayong ambag sa salvation na yan. Amen. No? Sabi nga po, sa mga bagay po, yung Romans 3:23, ano po sinasabi doon? But, nasahin natin sa Tagalog. Romans chapter 3, verse 23. Alam ko po yung iba, memorize na po ito eh. For all have sinned and fall short to the glory of God. Romans chapter 3, verse 23. Sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kung tutuusin, wala talagang makakarating sa langit. Walang makakapiling ang Diyos sa kanyang kaharian. Bakit? Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi na po ito question kasi kahit kilala natin yung mga sarili natin. Tama po ba? Hindi na ito question. O bakit walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos? Kasi wala naman talaga. Ikaw at ako, hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero bakit naging matuwid tayo sa harapan niya? No? Paano nangyari na ang tingin sa atin ng Diyos ay malinis? Ano ba to? Contradicting ba yung verse? Hindi. Pinapakita lamang po sa atin na sa pamamagitan ng ating mga sarili, hindi tayo nararapat sa Diyos. Amen. Yung buhay po natin, hindi karapat-dapat sa Diyos. Anong ambag po natin sa salvation? Sabi ko kanina, wala po tayong naiambag sa salvation. Wala tayong contribution sa kaligtasan na binigay na sa atin ng Diyos. Ang ambag natin sa salvation ay ano? Yung kasalanan natin. Yun ang ambag natin. Baka sasabihin ng iba, nananampalataya kaya ako. Kaya ako nagkaroon ng kaligtasan dahil sa aking pananampalataya. Hindi ba nakasulat yan sa Biblia? Tama po! Sa pamamagitan ng pananampalataya, doon mo makikilala ang Panginoon. No? Doon mo matatanggap ang salita ng Diyos. Doon mo maiintindihan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, doon tayo dapat nabubuhay. Pero ang susunod kong tanong, sinong nagbukas ng puso at isip mo para manampalataya ka? Sarili mo lang? Kasi kung sarili lang natin, hindi pa rin natin hahanapin ang Diyos. Dahil walang naghahanap sa Diyos. Ni walang nagnanasa na makalapit sa Diyos. Amen po mga kapatid. No? Kaya huwag mo sabihin na, dahil sa aking pananampalataya, malakas ang pananampalataya ko sa Diyos. Kaya ngayon, ligtas ako. Wala kang ambag, wala akong ambag, wala tayong ambag. Kasi kahit yung pananampalataya na yan, ang nagbigay pa rin sa atin, ang nagbukas pa rin ng puso at kaisipan natin ay ang Diyos. Sa Acts, may mababasa tayo. Binuksan ng Diyos si Lydia yun. Binuksan ng Diyos ang puso at kaisipan ng babae na yun na sinasabi ko. Kung nabasa niyo na po yung kwento ngayon. Bakit siya nanampalataya? Kasi binuksan ng Diyos yung puso at kaisipan niya. Ganon din ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit tayo nananampalataya ngayon? Kasi Diyos pa rin ang nagbukas ng puso at isip natin para tanggapin natin ang kanyang mga salita. Ngayon, tanungin mo ulit yung sarili mo, may ambag ka sa salvation? Kaya nga sinabi sa Ephesians 2:8-10 wala tayong ipagmamalaki. Ginawa ito ng Diyos para wala tayong ipagyabang sa Diyos. Kaya naman ako naligtas kasi wala yun. Invalid po yung pangungusap na yun. O kung kiniklaim man po natin na ganoon po tayo.
Ang Diyos lahat ang gumawa. Si Kristo lahat ang gumawa. Kahit tayong perfect obedience, palyado pa rin ang tao. Hindi yan nagawa ng tao. Pero si Jesus, active and passive obedience, nagawa niya. He is the only God na nakagawa ng perfect obedience. Sasabihin niyo siguro, syempre Diyos siya. Kaya nagawa niya yung perfect obedience. Again, tanong. Noong kasalukuyan pinag-uusapan natin yung perfect obedience ng God ni Kristo, nasa anong stage siya o katauhan siya? Hindi ba siya'y tao? Tama? Tao po siya noon. Nais natin ipaalala sa bawat isa na yung sinasabi natin active and passive obedience, nagawa, nasunod lahat yan ni Kristo nung siya po ay nasa katawang tao. Kaya lahat ng nararamdaman natin, lahat ng emosyon natin, alam yan ni Kristo. Amen? Kaya wala pa rin po tayong lusot kung ano man. Kumbaga, wala pa rin tayong pwedeng i-excuse sa ating pong Panginoong Diyos. Amen? So, yung meaning po ng justification, bakit po mahalagang maunawaan po natin ito? Mahalagang maunawaan natin ito dahil ito po ay doktrina ng kaligtasan. Lagi ko itong sinasabi, kailangan tayong mga mananampalataya, kaya mong ipaliwanag. O Tatay Chris, paano ka ba nagkaroon ng kaligtasan? Ewan ko ba, basta nag-pray kami na, example lang tayo, basta nag-pray kami ni RC. Diba? Dapat kaya mong ipaliwanag, kaya mong kahit pa ano-anuhin ka, dahil naiintindihan mo, paano ka nagkaroon ng kaligtasan ngayon? How did you attain your salvation? No? Paano tayo nagkaroon ng kaligtasan? Kailangan nauunawaan natin ito. At para hindi po tayo makapagyabang na dahil mabait tayo, nasipag po kasi sa ministry eh. Kaya ngayon, ligtas ako. Kasi masipag ako sa ministry, gawa ako ng gawa. Mabait kasi ako. No? Hindi po yun. Huwag niyo ipagkakamali. Maganda po yung mga bagay na yun. Dapat talaga ginagawa natin yun. Bilang tayo po ay mananampalatayana at bilang mga anak ng Diyos. But when it comes to salvation, hindi po yun yung daan ng kaligtasan. Amen. So sa justification po, yung pagdideklara o pagbibigay sa atin ng Diyos ng pagiging matuwid sa kanyang harapan, ito po ay katumbas ng pagpapawala sala sa ating mga tao ng Diyos. Ito po yung sinasabing, we are justified by God. Pinawalang sala na tayo ng Diyos. Hindi dahil humingi ka ng tawad. Hindi rin. Pinawalang sala na po tayo ng Diyos noong ginawa ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung justification. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos ngayon ay wala ng kasalanan. Oh, maganda pala yung tingin sa atin ng Diyos. Kung baga ba sa physical na kaanyuan, napakabango mo, napakalinis mo. Yan po ang anyo natin sa harapan ng Diyos. Kasi wala na yung kasalanan. Yun na nga yung binayaran na ni Kristo. Amen po. Ngayon, tatanungin ko kayo, good news po ba yun? Of course, good news. Magandang balita, ito nga yung Biblia. Magandang balita, ito nga yung gospel. Ito yung magandang balita na dapat binibigay natin, sinasabi rin natin sa iba dahil napakaganda ng balita na ito. Amen. No? Kapag tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoong Yesus, no? Tayo po ay matuwid na sa harapan ng Diyos, no? Bagamat makasalanan po tayo, alam na po natin yan, no? Guilty tayo sa harapan ng Panginoon. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag mong aariin, huwag mong aakuin dahil wala nga po tayong ambag sa ating kaligtasan. So bakit namatay si Kristo para sa iyo? Sino ka ba at sino ako?
Diba? Bakit kailangan niyang gawin yun? Kung ano mo, pwede naman yung hindi gawin yun. Basahin po natin sa Romans 5:8. Romans chapter 5, verse 8. Sabi po rito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen. So bakit namatay si Kristo? Dahil sa pag-ibig. Pinadama ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Amen. Sabi niya rito, noong tayo ay makasalanan pa. So, gano'ng kalaki yung pag-ibig na yan para gawin ni Jesucristo na tayong mga makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Para saluhin niya yung puot ng Diyos, gaano kalaki yung pag-ibig na yan ng Diyos sa atin. No? Again, pangalawang bagay na dapat nagiging grateful po tayo. Ginustified na tayo. Ngayon, namatay siya para sa atin because of love. Good news pa rin. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya lang yung tao, hindi nila mahal ang Diyos. Kasi kung mahal nila ang Diyos, lalapit sila sa Diyos. Sasambahin nila ang Diyos. Magpapasalamat sila sa Diyos. Magpupugay sila sa Diyos. Magbibigay sila ng parangal sa Diyos. Pupurihin nila ang Diyos. Araw-araw. Hindi lang po kada merong service ang pagpupuri po sa Panginoon. Hindi lang kada nandito tayo sa iglesia, doon mo lang pupurihin ng Diyos. Araw-araw po ng buhay natin, yung pagpapasalamat, yung talagang, kung meron kang gustong tanawin na utang na loob, hindi naman po yan sinasabi sa atin to, just my turn. Kung meron kang gustong tanawin na utang na loob, ito yun eh. Di po ba? Ito yun na napakagandang ginawa ni Jesucristo sa atin. Kaya nga, sabi rin kay Jesus Christ, nababasa rin natin sa Bible, napakaganda ng ating Diyos. Not the physical being, no? Hindi yun yung sinasabing napakaganda ng ating Diyos. Sabi sa Psalms 84, taste and see that the Lord is good. Maranasan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Taste and see, hindi rin literal na lalasahan mo. Kung hindi nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos, araw-araw, hindi lang nung namatay siya sa Kristo, hindi mo natapos doon ang kabutihan ni Jesucristo sa bawat isa sa atin. Amen. Araw-araw, ang kabutihan ng Diyos ay nagpapatuloy po sa atin. No? Kaya nga, kung meron mang hindi nagmamahal sa iyo, kapatid, minsan kasi lumbay na lumbay tayo. Hindi niya na ako mahal. Iniwan niya ako. Diba? Yung asawa ko, dati malambing. Ngayon, hindi niya na yata ako mahal. Sabi nga, iwan ka man ng lahat. Ang Diyos hindi ka iiwan. Mawala man yung pag-ibig ng tao sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos hindi po nawawala. Lagi po natin iisipin yan. Dahil yun po yung totoo. Hindi lang ito pampalubag loob. Kundi yun po yung katotohanan. Walang iba makakapagbigay sa atin ng special love na yung maiintindihan ka kung ano ka talaga, kung sino ka talaga, at tanggap ka kung hindi si Kristo lamang. Sa standard kasi ng tao, yung tayo mga tao, may standard pa tayo. Ay, pag ganyan, ayoko yan, hindi ko yan sasagutin. Di ba? May mga ganyan po tayo. Pero si Jesucristo, wala po siyang gano'n. Inibig niya po tayo, hindi niya tinignan kung sino ka ba, ano ba yung mga nagagawa mo, anong klase kang tao. Wala pong gano'n. Inibig niya po ang mga tao. Kaya nakakalungkot talaga pag yung tao, at alam natin, yung tao, hindi nila iniibig ang Diyos. Ikaw kapatid, iniibig mo ba ang Diyos? Talaga bang mahal mo ang Diyos? O dahil meron ka lang din pinagpipray, meron kang gustong makuha, meron kang gustong ma-attain sa buhay mo, meron kang hinihintay na blessings, gano'n po natin
kamahal ang Diyos. Amen? Natatandaan ko to, hindi ko to makalimutan. Sabi ni Pastora Tess, kasi tinuro niya to. Pag sinabi mo mahal mo ang Diyos, pero pang isang salita na katumbas nun. Alam niyo po kung ano? Time. You said you love God, and then you don't have time to God. Paano nangyari yun? Na mahal mo yung Diyos, tas wala kang oras. O hindi ka makapagbigay ng oras. Paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos? Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Pastora, dami ko nang narinig na ganyan eh. Hindi naman nawawala sa puso ko ang Diyos. Pastora. Sino po ang akala ba natin lusot tayo sa mga ganon? Akala ba natin nabubola natin ng Diyos? Kasi sinasabi natin, mabait naman ang Diyos. Tama naman mabait po ang Diyos. Pero tanong ko sa inyo, nagagalit ba ang Diyos o hindi? Ano po? Sagot kayo, nagagalit ba siya o hindi? Nagagalit. Saan niya mababasa? Nahu. Wala po ito sa aking outline, pero tingnan natin. Nahu. Tingnan po natin. Basahin natin sa Nahu. Kasi lagi nilang sinasabi, mabait naman ang Diyos, maintindihan naman ako ng Diyos. Maunawaan naman ako ng Diyos. Kung hindi ko siya iuna, maunawaan ako ng Diyos. Nahum chapter 1. Tingnan niyo po ito. Simulan natin sa verse 2 hanggang 3. Nandun na po kayo, yung walang Bible, kumuha kayo ng Bible. Lagi ko sinasabi sa inyo, kung mananampalataya kayo, dapat meron kayong Bible. Hanggang ngayon, meron pa ako nakikitang walang Biblia. Nalulungkot po talaga ako. Nahum chapter 1, verses 2 to 3. Sabi po rito, si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Kita nyo, doon pa lang eh. Mapanibughuin. At po ito'y mapanibughuin. He is a jealous God. Naghihiganti siya sa kanyang mga kaaway. At inilalaan ang kanyang poot sa mga kalaban. Hindi madaling magalit si Yahweh. Ngunit siya'y lubhang makapangyarihan. Tiyak na parurusahan niya ang sino man magkasala. Hindi po ito galing sa akin. Tapos yung salitang hindi madaling magalit si Yahweh. Sinabi ba dyan na hindi nagagalit si Yahweh? Hindi. Ang sabi, hindi madali. Kung slow to anger po yung Diyos natin. Hindi siya agad-agad nagagalit. Pero nagagalit siya. Meron pa rin tayong mababasa sa bagong tipan. Kapag ang tao ay gumagawa ng kasamaan, kasalanan, ang mukha ng Diyos ay, ano sabi? Ano ba yung word na ginamit doon? Nagngingit-ngit nga ba? Tama po ba ako? Ha? Nagngingit-ngit, di ba? Kapag ang tao gumagawa ng kasalanan, ng kasamaan, ang mukha ng Diyos, nagngingit-ngit. Kaya wag mo sasabihin, gumagawa ka na ng hindi maganda, hindi mo na siya sinusunod, hindi mo na siya sinasamba, palagay mo ba kakampi ka ng Diyos? Isa ka sa kalaban niya, isa ka sa kaaway niya. Yan po yung katotohanan. Amen. Hindi na maganda yung ginagawa mo. Nagkakasala ka na, sasabihin mo pa rin, nauunawaan naman ako ng Diyos, mabait naman ang Diyos. Anong sabi niya rito? Tiyak na parurusahan niya ang sino mang magkasala. Sigurado yun. Sino mang magkasala, parurusahan ng Diyos. Amen. No? Kaya, huwag tayong masyadong gagamit ng mga pananalita na akala mo, lahat ng ginagawa mo, lahat ng ginagawa natin, aprobado sa Diyos. Okay lang sa harapan ng Diyos. Hindi po. Lalo na kung tayo po ay mananampalataya na, no? At dinajustify pa natin kung ano yung hindi tama. Dinajustify natin yung ating mga sarili. Hindi mo kayang ma-justify ang sarili mo. Only God can justify us. Yung pinalulusot pa rin yung sarili. Ay, kaya naman ano kasi ganito. Hindi po. Amen. No?
So, enough po yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga slow to anger siya. Sabi rin sa bagong tipan, bakit hindi pa siya dumadating? Kasi binibigyan niya pa ng pagkakataon ang mga tao. Tayong mga tao ay binibigyan niya pa ng pagkakataon na na lumapit sa Kanya, magsisi, magbagong buhay. No? Magbagong buhay na patungo yung buhay po natin sa ating Panginoong Diyos. Amen. No? Kaya po, tingnan po natin. Pangatlong bagay na pagpapasalamat natin sa Panginoon. Gaano ka dakila ang Diyos. Hanggang ngayon, di pa siya dumadating. Dahil gusto niya pa rin lumapit ang tao sa Kanya. Hinihintay niya pa rin ang mga tao. Hinihintay niya pa rin na managpalataya ang mga tao. Hinihintay niya pa rin na, di ba sabi naman sa Biblia, lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Kasi ang gusto ng tao, lahat, parang alam mo yon si Juan Tamad, yung bayabas, hinihintay na lang bumagsak. Ganyan po yung nakikita natin sa mga tao. Gusto lahat idudulog, gusto lahat ilalang. Walang kailangan sakripisyong maranasan. Walang kailangang pain na maranasan. Diba? Hindi nila tanggap kapag ganoon yung mga bagay-bagay sa buhay. Amen. Kaya mga kapatid, napakahalaga po nitong pinag-uusapan natin na to because this is a doctrine. Doctrine of salvation. Kaya kailangan nakikinig tayong mabuti. Amen? So dahil ito po ay doktrina, kailangan po natin ito. At meron pang dalawang salita na kailangan matutunan po natin. Yung tinatawag nating una, propitiation. Propitiation. Ayan. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa Tagalog po, nung tinignan ko yung kahulugan nito ay pagpapalubag loob. Yung kahulugan niya talaga in English, ito po, na may kasamang paliwanag, turning away the wrath of God as the just judgment of our sin by the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Ang ibig sabihin po ng propitiation, turning away the wrath. Wrath, yung wrath po, W-R-A-T-H, ay poot ng Diyos. Hindi po siya galit lang eh. Poot po. Amen? Turning away the wrath of God as the just judgment of our sin by the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Kumbaga ba, yung poot ng Diyos na dapat ibubuhos niya sa mga makasalanan, sino yung mga makasalanan na yon? Tayo, ang mga tao, ay hindi nangyari dahil sa ginawa ni Kristo, siya po yung sumalo lahat ng poot ng Diyos. Kaya kung papansinin ninyo yung panalangin ni Jesus Christ doon sa Gethsemane, anong sabi niya? Ama, kung maaari, huwag mo itong danasin. Pero anong sabi niya bandang huli? Mangyari pa rin ang kalooban mo. Bakit? Alam niya eh. Magkasing poot, alam niya po kung paano ang mangyayari po sa kanya. Amen? Kaya anong nananalangin siya? Anong sinabi sa Biblia? Paano mo dinescribe? Tumutulo, hindi pawis. Dugo ni Kristo. Nananalangin pa lang siya. Bakit? Ganun na siya ka-stress. Alam niyo yun? Gamitin natin yung term na yun. Ngayon, kasi noon wala pang term na stress. Ngayon natin gamitin. Ganun na siya ka-stress dahil alam niya ang poot ng Diyos, hindi biro, hindi kakayanin ng tao. Na dapat sana tayo yung makakaranas ng poot na yan. Sa ating kuya, ibubuhos. Bakit? Tayo yung makasalanan. Si Kristo, walang kasalanan, napakalinis, walang bahid. Amen. Kaya nga doon pa lang, pinagpapawisan na siya ng dugo. Hindi rin naman po siya natatakot. Hindi siya natatakot. No, baka isipin yung iba, siguro natakot din si Jesus Christ, no? Kasi alam niya yung mangyayari sa kanya. Hindi po. Hindi siya natakot. So, alam niya lang, ano yung poot ng Diyos.
Alam niya bakit? Siya at ang Ama ay iisa. Kaya alam niya kung paano at ano ang dadanasin niya at ano ang mangyayari sa kanya. Amen. No? So, ganun po tayo iniligtas ni Kristo sa napakatinding poot ng Diyos. Kung ano yung nakita niyo yung ginawa kay Kristo, nabasa natin sa Biblia, yung mga ginawa kay Jesucristo, kahit ikaw po yung mag-analyze or mag-evaluate, sasabihin mo talaga, baka isang hampas, sa katawan ko na to, baka isang hampas pa lang na ganyan na may patusok-tusok, wala na ako. Diba? Ano nyo po ba yes, nai-imagine nyo ba kung anong dapat nating danasin bilang tayo ay makasalanan? No? Hindi lang tayo doon niligtas ng Diyos eh. Bukod doon sa puot ng Diyos na yun, niligtas din tayo ng Diyos doon sa lugar na ayaw niya na dapat, na hindi tayo dapat nandoon. Kaya nga nangyari po sa Kanya lahat ng ito. Ibinuhos lahat kay Jesucristo yung puot ng Diyos. Sinanggal niya lahat. Kaya nga sabi ni Kristo, it is finished. Yun nga yung sinasabi ko kanina, tetelestai. It is finished. Paid in full. Bayad na. Tapos na. Kaya ngayon, ang gagawin na lang natin is to accept the gift of salvation. Yung regalo niya, tatanggapin na lang ng tao. Regalo na lang, ayaw pang tanggapin. Libreng binibigay ng Diyos itong regalo na to. Marami pa rin tao ang tumatanggi sa regalo ng Diyos. Hindi nila nauunawaan. Maaaring alam nila pero hindi nila alintana. Bakit? Ano ang kanilang palaging naiisip? Yung buhay sa mundo na to. Lagi mo natin tatandaan. Meron tayong buhay sa mundo na to. Meron pa rin po tayong buhay sa kabilang buhay. At yun yung mas mahirap doon. Alam yung bakit? Pangwalang hanggan yun eh. That is eternal. Wala ka nang pwedeng sabihin doon, ayoko na po, hirap na po ako. Kung pinaparusahan ka na, hindi mo na yun masasabi. Eternal na yun, panghabang buhay na yun. Wala na rin makakapigil doon. Hindi ka na rin makukuha ng Diyos doon. Kasi dito pa nga lang sa lupa, inano niya na lahat. Ginawa niya na lahat, binigay niya na lahat. Wala nang pwedeng gawin pa ang Diyos. Ginawa niya na po lahat. Amen. So yun po yung propitiation. Pangalawa, ano yung isang salita? Imputation. Imputation po. Imputation. Yes, impute. Ano po ang kahulugan ng imputation? Believers are made right with God or justified on the basis of the evidence, on the basis of the obedience of Christ. Ito po yung sinasabi ko kanina, active and passive obedience of Christ. Yung po yung imputation. Believers are made right with God or justified. Kumbaga, pinasa, nagkamalit tayo ng papel. Ito si Kristo, matuwid, malinis. Ito po tayo. Ngayon, pinasa yung kalinisan at tuwira ni Kristo, ipinasa sa atin. Tapos siya yung naging kasalanan. Nag-switch, kumbaga ba, naintindihan po natin, para tayo ay ma-justify, in-impute po ng Diyos, yung po yung imputation, na kanina pa natin binabanggit, justification, na-justified tayo ni Jesucristo, hindi dahil sa pamamagitan natin, kundi dahil sa Kanyang pagsunod sa Diyos, Ama. Active and passive obedience. Buksan po natin 2 Corinthians 5:21. 2 Korinto. Second Corinthians chapter 5,
verse 21. Sabi po rito, kita na po natin, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapapanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Lahat siya. Kaya nga sabi ko, wala tayong ambag. Lahat siya. Maliwanag ko na sinasabi rito, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya. Reconciliation. Para ang tao makipag-isa kay Kristo. Amen. So, at, ang sabi diyan, at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan nino natin, sa pamamagitan niya. Siya pa rin. Kaya nga sinasabi, be holy for I am holy. Hindi ko kayang magpakabanal. Mahirap naman po talaga. Pero, pinabanal tayo ng Diyos dahil pa rin sa Kanya. Isa sa buhay na lang po natin. Yun na lang ba yung magiging, sabihin natin, participation po natin. Live right with God. Amen? So, kumpletuhin po natin yung justification by faith. So, justification is the gracious act of God by which He declares a sinner righteous solely through faith in Jesus Christ. Again, gracious act. No? Sa pamamagitan pa rin ng mabiyayang pagkilos, paggawa ni Yesu Kristo, kaya tayo po, or diniklara niya na tayo mga makasalanan ay matuwid na sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Mark chapter 1, verses 14 to 15. Buksan po natin, Marcos 1, 14-15. Mark 1, verse 14 to 15. Sabi po rito, pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Verse 15, ito yung sinabi ni Jesus, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Anong sabi niya? Pagsisihan niyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Mabuting balitang ito. Kahit si Yesu Kristo, inaanyayahan niya yung mga tao, maniwala kayo dito. Sinasabi niya, maniwala kayo sa mabuting balita. Maniwala kayo sa gospel. Kahit si Jesus Christ, yan yung pinagsisigawan. Repent and believe. Yung po yung repent and believe. For the kingdom of God is at hand. Amen? No? Bakit? Kasi nandito ito yung susi. Natandaan niyo po yung mga nag-training ko doon sa book 1. Meron tayong tinatawag na completion of salvation. Paano at kailan makukumpleto yung kaligtasan po natin? Kailan at paano? Kapag nandoon na tayo sa piling na Diyos. Kapag napalitan na itong katawan natin na ito na tinatawag nating glorified body. That's the completion of our salvation. Kapag hindi nangyari yun, maybe may mali, hindi sa Diyos. Sa atin na yun. Tama po ba? Kapag hindi nangyari yung completion of salvation natin, may mali, hindi na sa Diyos. Sa atin na po yun. Kaya ano dapat po natin gawin? Yung pinag-aaralan po natin, itong sola fide or faith alone,
part 1 pa lang po ito ulit kasi mahaba-haba po ito. So sa isang linggo, pagpapatuloy po natin. So ano pong gagawin natin? Yung naintindihan na natin, naunawaan na natin, yung sinasabi po natin justification. Nagtitiwala ako na kaya nyo na ipaliwanag at naiintindihan nyo na yung kaligtasan ninyo. Amen. Tama po ba ako? Na kapag kayo po ay tinanong, ano ang doktrina ninyo when it comes to salvation? Kaya mong ipaliwanag. With verses na pwede mong buksan at ipabasa, ipakita sa Bible. Kasi ikaw mismo, naiintindihan mo anong ginawa ng Diyos sa'yo. Dapat ganon. Tayo mismo, mga sarili po natin, dapat naiintindihan natin anong ginawa ng Diyos sa atin. Sa atin. O, gawin mo ng personal. Amen? So ngayon, nalaman po natin itong justification. Anong gagawin po natin? Una, sola fide should redefine the way we live our lives. By faith alone, or yung sola fide na pinag-aaralan po natin, should redefine the way we live our lives. Amen? Sabi nga po dito sa ating akla, no? Si Kristo na namatay po sa atin ay siya rin Kristo na ngayon nabubuhay sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Naunawaan po natin to. Ulitin ko. Si Kristo na namatay sa atin ay siya rin nabubuhay sa atin ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi, di ba, sa Corinto, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Hindi mo ba alam na ikaw ay tahanan ng Diyos? Namumuhay sa atin si Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga sinasabi, by faith, ang buhay natin dapat nare-redefine. Ano yung nare-redefine? Naaayos, naaayon. Saan? Kay Kristo. Kasi namumuhay siya sa atin. Pwede bang sasabihin mo namumuhay si Kristo sa'yo? Hindi maganda yung ginagawa mo? Tama ba? Magiging magandang patotoo po ba tayo? Sasabihin mo, ikaw ay templo ng banal na Espiritu, pero hindi nakikita sa buhay mo? Hindi nakikita sa buhay ko? Nasaan yung redefinition of your life through faith? Wala. So, hindi totoo na namumuhay sa'yo si Kristo. Kasi kung talagang namumuhay si Kristo sa atin, ma-redefine. Total redefinition of our lives through faith in our Lord Jesus Christ. Iikot talaga yung mundo mo. Papaguhin talaga yung mundo mo. Kung talagang nabubuhay si Kristo sa atin, talagang mababago po tayo. Minsan kahit ayaw mo, mababago ka talaga. Dahil kay Kristo. Kung namumuhay si Kristo sa atin. Amen. Paano ko malalaman na nabubuhay sa akin si Kristo? Madali lang. Nakikinig ka ba sa Kanya? Sumusunod ka ba sa Kanya? Dahil yung banal na Espiritu, namumuhay nga sa iyo eh. Ngayon, kung hindi mo yun nagagawa, malamang sa malamang. Baka akala mo lang na born again ka. Hindi ka naman pala talaga na born again. Malamang sa malamang, akala mo lang anak ka na ng Diyos, hindi ka naman pala talaga anak ng Diyos. Kasi hindi pwede na mananampalataya ka at namumuhay sa iyo si Kristo, sabi mo, nang hindi ka nababago. Naintindihan niyo po? No? Kasi yun na yung kapangyarihan ng salita niya eh. Yung kapangyarihan ng salita ni Kristo, nababago po tayo. Hindi ka man nababago ng biglaan, pero araw-araw, binabago po tayo ng Diyos. Yun yung umaayon ka.
doon sa kalooban, paano mo rin malalaman na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos? Umaayon ka sa gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Pero kung kinukontra mo, ikaw ba ay kakampi o kalaban ng Diyos? Siyempre, alam na natin ang sagot. Amen? No po. Kaya sabi rito, nare-redefine yung buhay natin. Dahil sa ginawa ni Kristo, dahil sa namumuhay si Kristo sa atin, dahil sa salita ni Kristo, hindi pwedeng hindi ka mapapago eh. Tama po ba? Talagang total ano yan? No? 360-degree turn. Yung pag-ikot ng buhay mo, talagang magaganap yan. Dahil ganoon ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kasi hindi mo kinontra, umaayon ka. Inaayonan mo yung nais ng Diyos sa buhay mo. No? Ginugusto natin. Sumusunod tayo sa Kanya. No? Anong sabi? Kung iniibig mo talaga ako, sabi ni Jesus sa John, if you love me, you will obey my commandments. Gusto mo rin malaman kung iniibig mo si Kristo? Madali lang din ang sagot. Sinusunod mo ba siya? So, yung mga tanong na akala natin na mahirap, madali lang pala yung mga sagot. At tayo lang yung makakasagot sa mga sarili po natin. Amen. Kaya kung sinasabi po natin na namumuhay si Kristo sa atin, so meron po redefinition ng buhay po natin sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Dahil nananampalataya tayo sa ating Diyos, matibay ang ating pananalig kay Kristo na siya namatay sa atin ay siya rin ang bubuhay sa atin ngayon. Kaya nakakapagpatagumpay po tayo sa buhay araw-araw. Nakagagawa ka man ng hindi maganda ng kamalian, pero ano sabi sa 1 John 1:9? Confess! Opo, magsisi ka lang. No? Hindi naman din yung lang, hindi naman din natin po minamaliit. Pero meron po sinasabi sa Bible, merong kasalanan, pwede mong ikimatay spiritually, at merong mga kasalanan, hindi ka naman mamamatay spiritually. Minsan kasi, may mga hindi sinasadya na gawa mo, hindi tama ka na. Diba? May ganyan naman. No? May mga ganong kasalanan. Pero yung intentional, ibang usapan yun. Again, pag intentional na at gusto mo rin, iba yun. Kasi intentional na eh. Alam mong mali, ginawa mo pa rin, ay talagang nagkakasala ka nun, kapatid. Amen. No? So ito si Kristo po na namatay at nagmahal po sa atin more than 2,000 years ago, no, ay nagpapatuloy sa pagmamahal sa atin hanggang ngayon. Hindi po tumigil ang pagmamahal ni Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya di ba, natin, pilit niya po tayong inaagaw. Pilit tayong iniaalis ng Diyos doon sa hindi natin dapat kalagyan. Amen. No? So, tayo po ay nilinis na ng Panginoon, kaya nga sabi, sola fide should redefine the way we live our lives. Amen. It is now Christ, si Kristo na po, sabi nga, no? Si Kristo na ang namumuhay sa atin. Si Kristo na yung nagsusunod sa buhay po natin. Tama po ba? Kung talagang sinasabi natin na tayo po ay mga mananampalataya na. Si Kristo na yung nabubuhay sa atin. Bakit ka nabubuhay? Dahil kay Kristo. Gumagawa man tayo sa mundo na to, pero nabubuhay tayo dahil kay Kristo. Dahil tayo ay alagad ni Kristo. Tayo ay lingkod ni Kristo. Kaya tayo nabubuhay. Sa Kanya tayo nagmula, sa Kanya tayo maglilingkod, sa Kanya tayo magtatapos. Yun yung sinasabi sa Roma. Na inuulit-ulit po natin ibahagi po dito
sa bawat isa para lubos po natin nauunawaan ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pangalawa, na dapat na nakikita o gagawin po natin. Una, sola fide should redefine our lives or the way we live. Pangalawa, proclaiming sola fide is worth our lives. Ayan. Diba? Pinoproklema natin. Sinasabi po natin that we are living by faith. Tama. Na tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa Diyos. So, it's worth. No? Kumbaga, ba Tagalog ng word? Basta it's worth it. Yan. Kumbaga hindi sayang na pinagmamalaki natin na tayo po ay nabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Ito po yung challenge sa atin ngayon. Sabi ko sa inyo kanina, si Jesus wala na siyang gagawin kasi nagawa niya na lahat. Amen. Nabigay niya na lahat. Napakita niya na lahat. No? Alam na natin lahat. Alam na rin natin ang puso ng ating Panginoong Jesus sa ating mga tao, sa bawat isa sa atin. Yung pagmamahal niya, nandun pa rin, hindi nawawala. Amen. Ngayon, ito po yung challenge sa atin. Bibigay mo ba yung buhay mo sa Kanya? Ibibigay mo ba yung buhay mo para mag-proclaim, magpahagi ng gospel? Yan. Yun po yun eh. Kaya mo ba? Are you willing to give your life to proclaim the gospel of Jesus Christ? Hindi busy ako, dami kong ginagawa. Tama na yung linggo. Pero kung gusto mong papastora ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hindi na kasali sa usapan yun. Linggo lang. Yan. Yan po yung challenge sa atin. Kaya mo ba, kapatid? Sinabi ba sa'yo hindi ka na magtatrabaho? Hindi. Sinabi ba sa'yo hindi ka na mag-aaral? Hindi. Tama po. Pero balikan natin yung Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. As in all. Involve po yung faith doon. Kasi kaya mo ba? Kaya mo ba talaga? Uunahin mo ang Diyos. Wala kaming bigas. Wala kaming makakain. Uunahin mo pa yung pagsamba na yan. Yan. Wala kami pambayad sa bills. Sasamba pa ba ako? Unahin ko pa ba yung pagsamba? Mababayad ko ba yan sa Meralco yung pagsamba? Ayan. Di ba? Gaano minaliit ang Diyos? Nasaan ang pananampalataya? So doon pa lang, malalaman mo na, ikaw kapatid, ikaw, huwag ka na mag-isip ng kung sino-sino. Yung sarili mo na lang yung unawain mo. Sarili mo yung intindihin mo. Because salvation is personal. Huwag na kung sino-sino yung nasa sa isip po natin. Yung sarili natin ang isipin natin. Kaya mo ba ibigay ang buhay mo to proclaim the gospel? Sinabi ba sa'yo 24/7? Hindi. Amen? Kahapon po, meron uling dito. Ang dami uling Jehovah. Libot yan. Namigay siya dito, Nay. Yung si nanay din tao ko kasi may edad na rin po siya. Pupunta po talaga siya dyan at nagbigay din siya ng Sinabi niya pa, scan nyo lang po yung may QR codes doon eh. Para mapanood nyo po yung ganyan-ganyan. Sa FPJ, sa Batangas, ang convention. Basta may, yun yung sinabi niya, no? Tapos, kumuha ko ng isang pamphlet natin. Sige po, basahin nyo rin po ito. Basahin nyo rin po ito, sabi ko. Pero ang gusto kong ulitin dito, hindi po
sila nagsasawa. Ang layo. Magbahay-bahay. Layo tinanggal niya. Oo, hindi sila nagsasawa. Hindi na naalintana yung distance. Naririnig niyo yung sinasabi ni Nanay Saleh? Galing silang Batangas. Ba't wala bang tao sa Batangas? Meron. No? Ngayon, tanungin natin yung sarili natin. Ilang oras yung nilalaan natin sa Diyos? Di ba kung hiniliin natin, nakakahiya? Nakakahiya tayo sa harapan ng Diyos. No? Galawin ko na lahat, wag lang Lunes hanggang Sabado. Minsan pati Linggo, galawin. Yung mga ganon. No? Pero sila, hindi ko sinasabing tama yung doktrina nila. Pero ang lagi kong binibigyang diin dito, sinusunod nila na ibahagi. At hindi po sila basta kasi my friend, one of my best friend is Jehovah. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 3 kami, isa iglesia, ako born again, yung isa Jehovah. Pero hindi kami magkakaawan. Magbe-best friend na kami. Although sa online na lang kami nagkakausap. Noong magkakasama pa kami sa Pampanga, sasabihin ng isa ng Jehovah, ikaw muna, kailangan ko na umalis. Kasi kailangan ako doon sa station ko. Ilang oras ka doon? Parang 3 to 5 hours. Alam niyo yung mga nakatayo? 8 hours ko Doon sa, yung may mga leaflet silang pinamimigay. Tapos nakatayo sila, di ba? No? Wala naman silang pinakausap. Pag may lalapit lang nakukuha ng ano nila, ay doon sila kakausap. May oras yun. At chinecheck po yun ng leader nila. Mind you, may oras yun, monitor po yun. Pero masaya sila sa ginagawa nila. At alalang-alala sila pag hindi sila nakakasunod. Kumbaga, nagigilty sila pag hindi sila nakakasunod doon sa dapat nilang gawin. Amen. Dito kaya, magpatayo lang ako dito ng diyan ka lang sa harap, mamigay ka ng pamphlet. Baka ilang minuto lang, papasok at uupo na yun eh. Ano yung kaya natin isakripisyo to share the gospel? Tama? Wala. Kasi iniisip natin yung buhay natin, yung sarili natin. Hindi ka pala nabubuhay kay Kristo. Nabubuhay ka para sa sarili mo. No? Ganon po sila kasi-gasi. Para ipahayag, mamigay ng mga flyers. At itong mga to, talagang kakatok sila sa bahay. Hindi sila papayag na hindi sila kakatok sa bahay. Kayo po yung makapagpapatunay dito sa mga sinasabi ko. Tama? Tayo, kailan natin ito ginagawa? Kung kailan natin masumpungan. At pag pwede rin. Pag hindi pwede, wala. Wala akong oras eh. Hindi pwede. Pinakad ako. Yan. Ito po yung mabigat na katotohanan. Now we continue to proclaim that we are a children, a child of God. Pero sa totoo, ano yung nabibigay natin sa Diyos? No? Mahirap po sagutin, di ba? Kasi, alam mo yun, yung heart natin, iba yung nilalaman. No, yung willingness din natin, iba rin yung willingness natin, iba yung gusto mong takbuhin. No? Ano po? Handa ka bang ibigay ang lahat para lamang ibalita yung ginawa ni Kristo? No? Yung mga tao noon, kung babalikan po natin sila ulit, meron pong isang tao rito na binabanggit sa aklat na to. Sinunog din siya ng buhay, bukod kay King David. Yung mga taong sinasabi ko, pwede nyo i-research, hindi po ito gawa-gawa lang.
Bukod kay Tyndale, marami pa po silang sinunog dahil nagbahagi. Anong kasalanan nila? Nag-share sila ng word. Si John Rogers, isang English reformer, sinunog din siya noong panahon ni Queen Mary. Yung namatay si King Edward VI. Yung Queen Mary yung pumalit. Maayos si King Edward VI. Pero nung pumalit na si Queen Mary, doon na pinagbawal niya na lahat ng gawain na ginagawa ni John Rogers. Para lang iiksihan ko lang yung kwento niya, 11 po yung anak ni John Rogers. Actually, hinuli siya. 10 yung anak niya, buntis yung asawa niya. Yung huling-huling araw na inilabas siya sa kulungan, doon niya lang nakita na nanganak na yung asawa niya. Doon niya lang nakita yung bunso niya. Pero, yung pala yung araw na huli na yung last day niya na yun kasi susunugin na siya. Tapos sinigawan siya uli ng mga authorities. Isang sabi mo lang na hindi ka na magpapahayag ng salita. Ligtas ka na. Yun po yung kwento niya. Hindi niya ginawa. Sabi niya, hanggang mamatay ako, paninindigan ko kung ano sinasabi ng Biblia. Yun yung mga tunay. Ganun na kabigat handa nilang yun. Di po ba? So ngayon, ang mga Kristiyano, napakadali na lang nilang magproklama. Born again ako, Kristiyano ako. Pero tanongin mo, kaya mo bang ibigay ang buhay mo kay Kristo? Hindi na nga buhay oras pa lang Panahon. Gawin mo to. May evangelism tayo. May pagbisita tayo. May hayo tayo. May ganito po tayo. Yan, ilang beses na po yung mga panawagan na yan. Meron po bang tumutugon? Sa totoo po, wala pa rin naman Bakit? May kanya-kanya po tayong kadahilanan. Nauunawaan natin, kailangan nyo pong magtrabaho. Kailangan nyo mabuhay. Alam namin yan. Kailangan nyo magtrabaho at kailangan nyo mabuhay. Kami, hindi na po ba namin kailangan mabuhay? Hindi na po ba namin kailangan magtrabaho? Ano po? Pero hindi ko yun hindi yung pag-angat ng sarili. Gusto lang natin sabihin dito, sabi nga, si Kristo na namatay para sa iyo, siya rin nabubuhay sa iyo ngayon. Paano ka ngayon nabubuhay o namumuhay? Yan. Paano ka ngayon namumuhay? Namumuhay ka pa rin ba ayon sa iyo, kalooban, kagustuhan, o talagang namumuhay ka na ayon sa Diyos? Kayo lang naman din kung makakasagot yan Amen po? So, ang huling tanong ko na lang sa inyo, karapat-dapat ba si Kristo sa buhay natin? Siyempre, sagot natin lahat, yes. Worth it ba siya? Na ipagpalit mo siya sa trabaho mo? Worth it ba siya na ipagpalit mo siya sa kaligayahan mo? Deserving ba siya na unahin mo siya kaysa ito? Kayo na lang din po yung sasagot. Kasi kanya-kanya po tayo ng pangangatwiran sa kaisipan. Pero siyempre, ang sagot po sa lahat ng tanong na yan, yes. Amen? Sa dulo po ng lahat ng bagay sa mundo na to, mapapatunayan po natin na karapat-dapat lang natin ialay ang buhay natin kay Kristo. For Christ, for the gospel. Kaya nga po tayo naging anak ng Diyos. Again, bakit ka anak ng Diyos? Para sa Kanya at para sa salita niya. Amen? Tayo po ay manalangin. Dalangin ko po ay meron po tayong naunawaan, napulot sa araw na to sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na to
Salamat po sa salita mo. Salamat sa doktrina ng kaligtasan na pinagkaloob mo po sa amin. Dalangin ko na unawaan namin mabuti ito pong kapahayagan mo sa araw na to. At dalangin ko rin, Panginoon, doon sa challenge, handa ba kami na ibigay namin ang buhay namin just to share your gospel, just to share the gospel. Lord, marahil gusto ng puso, pero minsan merong contradiction ng kaisipan. Pag-isahin mo po ang puso at kaisipan ng mga tao ko. At ipakita mo sa bawat isa sa amin na kung ano man yung mga alalahanin po namin dyan, kayang-kaya mo ito. Kayang-kaya mong tugunan, kayang-kaya mong abutin, kayang-kaya mong baguhin, kayang-kaya mong ayusin. Kaya Panginoon, ang dalangin namin sa umaga na to, magamit mo kami, magamit mo yung mga buhay namin na to. Kahit paunti-unti magpasimula kami muli, O Diyos, sa mga paunti-unting oras, paunti-unting panahon, hanggang sa maging lubos ang pananampalataya namin sa iyo. At kami, Panginoon, ay tunay na kumilala sa iyo at magtiwala sa iyo. Na ang lahat ng ito ay dahil sa iyo at para sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka nga pong mangusap sa bawat isa, hindi lang ngayon. Lagi namin maalala yung ginawa mo sa amin, yung pag-justify mo sa amin, Panginoon. Saan ginawa mo kaming matuwid, ginawa mo kaming malinis sa harapan ng Diyos. At hinalay mo ang buhay mo para sa amin. Hayaan mo yung mga pananampalataya namin ay mas lalo pang lumago, mas lalong tumibay yung mga pananalig namin sa iyo, mas lalong lumakas. Madaig ng Espiritu mo, yung Espiritu ng katawan po namin. In Jesus' name, Lord God. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong katuruan sa umaga na ito. In Jesus' name, Amen.